Isang oras na ang lumipas pero hindi pa rin ako mapakali sa kakaisip. I'm trying to keep my mind out of the gutter. Pero nanatili ang masamang kutob sa dibdib ko. Hanggang sa di na ako nakatiis at napatawag ng day oras kay Francesca. So, meron ka na palang ganyang instinct. Bakit pinayagan mo pang umalis sa mister mo? Anong gagawin ko? He's a businessman. Alangang bawalan ko siyang umalis. Gayon natural na sa nature niya ang trabaho niya hanggang itong mga business meeting together with the clients. But as you said, may kakaiba siyang kinikilos. Oo, he looks tense. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin, as if parang may tinatago siya sa akin. I can sense that he's doing stupid behind my back. Basta, ganitong feeling ko nung nahuli ko ng loloko ang gago kong ex. If that is the case, dapat siguro simulan na mag-imbestiga. Imbestiga? Yap, track him. Paano? Yung phone niya, may tracker yon, di ba? Oo, meron akong apps nun. Natry mo na bang itrack ang phone niya gamit ang apps na yan? Oo, I did it once nung na-misplace niya yung phone niya. Very good. Now, check the tracker. At tignan mo kung nasa siya ngayon. Nagmamadali kong dinampot ang phone ko at agad na chinek ang apps kung saan pwede kong itrack ang phone ni Alex. Ano, nahanap mo na ba? Oo, sabi dito nasa banda Makati siya sa isang hotel. Hotel? Pero ang sabi niya sa office sila magkikita ng client. Nanginginig ang tuhod ko na napaupo sa gilid ng kama. Tila ako nauupos na kandilang pinanawan ng lakas. Sinasabi ko na nga ba? So it means may ginagawa nga siya milagro? Ay naku, mga lalaki talaga. Anong gagawin ko? Susundan ko ba siya? Nanginginig na ako. Tuluyan na akong kinain ng selos at ngayon ay parang gusto ko nang sumabog sa sobrang sama ng loob. Walang hiya siya. Hindi pa man ako nakakapanganak, nagawa niya ng manloko. Humanda siya sa akin. Naku, patay tayo dyan. Huminahon ka muna. Hintayin mo ako dyan. Sabay tayong pupunta. Bilisan mo, Francesca. Kailangan ko siya mahuli sa akto. Hindi ako mapalagay dito. Knowing na pinagtataksilan ako ng gagong yon. Sa isang 5-star hotel kami humantong ni Francesca. Ayon na rin sa phone tracker. Hindi pa man kami nakakaapak sa loob ng hotel ay hindi ko na napigilan ang panginginig ng laman sa galit. Kung ano-ano ang masasamang senaryo ang pumapasok sa isip ko. Sumidhi pa nang hindi kami pinahintulutan ng receptionist na alamin kung naka-check-in ang asawa ko sa hotel nila. Dahilan nila, istrikto daw sila sa privacy at confidentiality ng mga kliyente nila. Dahil dito, natrigger lahat ng selos at panibugho ko sa dibdib. Kung hindi lang ako pilit pinakalma ni Francesca, baka nagwala na ako sa harapan ng receptionist. Tara na sis, wala tayong magagawa, ba't to comply? Palisin nila yan. Ani ni Francesca habang pilit niya akong nilalayo mula sa reception area. At anong gagawin natin? Maghintay habang niloloko ko ng gagong yon? Hindi ko kaya, Francesca. I need to see him now. Pigil ang boses ko sambit sa kanya. Para ano? Para bugbugin siya? Sis, pwede kalma ka muna. Baka nakakalimutan mo, buntis ka. Look at you, ang laki-laki ng tiyan mo. Tas nagkakaganyan ka. Baka bigla ka mapaanak ng di oras. My God, I can't imagine carrying you. Sa sobrang bigat mo, definitely hindi kita kakayanin, no? Ba't nakuha mo pa talaga ako laitin, no? Eh diiwanan mo ako. Palibhasa, hindi yung panararanasan ng lokohin ng lalaki. Naiiyak na ako. Dahil sa ayaw ko talagang umalis nang di nakikita si Alex, sa coffee shop ng hotel ding yun ako dinala ni Francesca. Nasa tabi lang ito ng entrada ng hotel at doon minabuti naming maghintay at magbakasakali na makita namin ang pagdaan ni Alex. Dito muna tayo maghintay. Total, ito lang naman ang exit at entrance ng hotel. For sure, dito lang sila dadaan ng babae niya. Napabuga ako ng hangin. Pilit kong pinakalma ang damdamin at matamang tumitig sa direksyon tinutukoy ni Francesca. Sandaling tumayo si Francesca para umorder ng kape niya. Samantala, focus na focus naman ako sa kakabantay ng mga taong dumadaan sa reception. Ilang minuto lang ang pagitan nang biglang balikan ako ni Francesca. Hawak ang mug ng kape, natataranta siya lumapit sa aking tabi. Sisi, halika, lumipat tayo ng pwesto. Hila niya sa akin. Ayoko, paano kung magkikita si Alex kung lilipat tayo? Kaya nga lumipat tayo para makita mo si Alex. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko siya. Nandun siya sa kabilang panig ng coffee shop. Doon sa balcony, halika na, dali. Napatayo ako ng di oras. Ano? Oo, nandun siya, may kasama nga. Babae. At mukhang napakasweet nila. Nagtatawanan pa sila.
Hindi ko na nagawa makapag-react dahil agad na niya akong hinila papunta sa lugar. Hindi pa man kami nakakalapit ay nakita ko na ang pamilyar na figura ni Alex. Nakaupo ito ng patagilid kaharap ang babaeng tinutukoy ni Francesca. Nanangkita mga mata ko, Francesca was right. Base sa mukha niya na todo nakangisi, mukhang nag-i-enjoy nga siya sa company ng babaeng yon. In fairness, maganda siya, mukhang modelo. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Matatalim ang titig kung sinulyapan si Francesca. Kaya pala dapat lang na mainis ka. Dahil, hello, mas maganda ka kaya dyan. Umayos ka ha? Ako ang legal, kaya ako ang dapat mong kapihan. Ay, grabe siya. Ikaw naman talagang kakampihan ko, no? We're sisters, nakalimutan mo na ba? Hawakan mo to. Inabot ko sa kanya ang dala kong handbag at tumakmang hahakbang. Uy, saan ka pupunta? Ano pa, di sasamahan ko sila. Ipapamukha ko lang sa babaeng yon kung sino ang lalaking kinakalantarin niya. Yun lang at mabibilis ang mga hakbang kong tinungo ang mesa ni Alex. Kita ko ang pagpahulas ng kulay sa mukha ng magaling kong asawa na magharap kami. Halatang naistatwa siya sa kinauupuan at nanlalaki ang mga mata. Maging ang babaeng kasama niya ay kinakitaan ko ng gulat at kalituhan. A kind of reaction na talagang gustong gusto ko. Bagay na lalong nagpasidhi sa damdamin ko ngayon ay nagbabadya ng sumabog. Babe, anong ginagawa mo dito? Suddenly, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumayo at lapitan ako. He tried to reach me pero mabilis akong umiwas. Huwag mo akong hahawakan kung ayaw mong gumawa ako ng eksena dito. Bigil ang galit sa boses ko, sabay pukol ko ng matatalim na tingin sa kanila. Napakasinungaling mo? May kliyente daw nakakausapin? But look, where I found you. Sitting here in a hotel with a mistress. Oh, God, babe, isn't that what you think it is? Wait, who's with you? Paano ka nakapunta dito? Shut up, Alex. Huwag mong ibahin ang usapan. That question is supposed to be for you. Paano ka nakarating dito? Gayong ang sabi mo sa office lang ang meet up niyo ng kliyente mo. Dala ng marahil na matinding galit, medyo hiningal ako kaya saglit akong huminto para huminga. Babe, are you okay? Nag-aalalang nilapitan ako ni Alex pero tinulak ko siya. Diyak ka lang. I don't need a traitor like you. Napakawalang hiya mo. After all the trust and sacrifice na binigay ko sa'yo, ito pa ang gaganti mo sa akin? Wala kang pinagkaiba sa iba lalaki na kilala ko. Maloloko ka rin, gaya nila. Naiiyak na ako. Ngunit dahil ayaw ko magmukhang kaawa-awa sa harapan nila, sinikap kong magpigil. Saka na lang ako iiyak kapag nasa bahay na. Kapag nakapag-empake na ako at handa ng layasan ang gagong to. Alex, I think tama siya. Lumayo ka muna. And let me handle this. Hindi ka nakakatulong. You're just giving her a lot of stress. Lumipad ang tingin ko sa babaeng kasama niya. To my surprise, she looked somewhat concerned. Ngumiti pa ito nang magkrus ang aming paningin. Hi, I know we are caught in a very awkward situation, but I believe as a civilized human being, I need to introduce myself properly. My name is Clarissa McLarens. Nilahad niya ang kamay sa harapan ko. Tinitigan ko lang yon habang patuloy na naglalaro sa utak ko ang pangalang binanggit niya. Clarissa? Wait, are you the ex? Nagangat ako ng tingin. Babe, let me explain. Nanginginig na wika ni Alex. Yes, she confirmed. Napasinghap ako. I don't know what to react. Ang alam ko lang, para ako naubusan ng hangin sa baga at kailangan kong huminga ng huminga. Doon ko na naramdaman ang panghihina ng tuhod at agad na humila ng upuan. To my surprise, inalalayan ako ng babaeng kasama ni Alex na maupo. Not only that, narinig ko pa siyang nagtawag ng waiter at umorder ng tubig. Babe, please talk to me. No, I don't want to talk to you. Napakasama mo. How could you do this to me? Wala kang awa. Buntis ako, Alex. And yet, nagawaan pa akong gawa ng ganito. No, babe. Please, makinig ka naman sa akin. Alex, pwede ba umalis ka muna? I told you, ako na bahala dito. Kasalanan mo to kung hindi ka nagsinungaling, hindi siya magkakaganito. Sandaling nahinto ako sa pag-hysterika at takang tinitigan ko si Clarissa. Anong pinagsasabi ng hitad na to? Rain, that is your name, right? Napatango ako. Okay, Rain, if you don't mind, pwede ba tayong mag-usap? I know your husband is somewhat stupid, but let me tell you something. He's not what you think he is right now. Anong ibig mo sabihin? Basta mag-usap na lang tayo. I believe magkakaroon tayo ng mas maliwanag na unawaan kung pag-uusapan natin to ng babae sa babae. As in tayong dalawa lang. Nilingon ko si Alex.
Confusion is written all over his face. And to be honest, maging ako ay nalilito na rin. Hindi ito ang inaasahan kong senaryo namin tatlo. Pero dahil gusto ko na rin maliwanagan, sa huli napaoo na rin ako. Ang ending, lumipat kami ng mesa ni Clarissa at naiwan sa balcony si Alex. Closure? You mean ito lang ang dahilan ng pagkikita niyo ni Alex at hindi ang... Tigalgal ako ng patitig kay Clarissa. Hindi ang bagay na iniisip mo ngayon. Dugtong niya sa nabiting sasabihin ko. Kung ganon, bakit hindi nagsabi ng totoo si Alex at tinago niya sa akin ang pagkikita niyo kung ganito lang pala ang pag-uusapan niyo? Ramdam ko naman ang pagka-legit ng kwento niya, hindi ko pa rin maialis ang pagdududa. Napabuga siya ng hangin. Well, baka natakot lang siya. Nag-aalala siguro siya sa magiging reaksyon mo sa oras na malaman mong nakipagkita siya sa akin. Lalo na't masela na pala ang kalagayan mo ngayon. Hindi ako nakakibo. Niling ako ang mesang kinaroroonan ni Alex. That time, sinamahan na rin siya ni Francesca. Kita ko ang pag-alala nilang dalawa habang nakatanaw sa amin ni Clarissa. Lalo na si Alex na hindi halos mawala ang atensyon sa akin direksyon. Tingin ko parang tumanda ng ilang taon ang itsura ni Alex. Mukhang aburido talaga. Tama si Clarissa, mukhang nga natakot siya. Mahal na mahal ka niya rin, hindi niya kaya nakikita ka nasasaktan. Kaya kahit hindi ako pabor sa ginawa niyang pagsisinungaling, naiintindihan ko siya kung bakit niya nagawa sa'yo to. And at one point, gusto ko ring humingi ng sorry. Sorry? Para saan? Sorry for putting Alex in a very complicated situation. Kung hindi ako nag-insist na makipagkita sa kanya, hindi sana ito mangyayari. I paused for a while, wala akong maisip na tugon. Nanaigang saglit na katahimikan bago siya muling kumibo. But to be honest, wala naman ako masamang intention. Gusto ko lang talaga makipag-ayos kay Alex. Alex is a very good guy. Though hindi naman talaga kami nagkaroon ng seryosong relasyon. Still, naging mabuting partner si Alex sa akin. Kung sino man siguro sa amin ang may mali, or medyo naging pasaway, walang iba kundi ako. Ang malaking pagkakamali ko pa ay umalis ako nang walang maayos na paalam. And it bothers me up to this time na hindi ko man lang siya nakausap ng matino bago kami nagkahiwalay, na para bang wala man lang kami pinagsamahan. So, kahit medyo awkward, nagpumilit ako makipagkita sa kanya. But believe it or not, hindi ko in-expect na itatago niya ito sa'yo. Sinabi ko din sa kanya na isama ka para makilala ka, pero naduwag ata kaya ayan, gumawa siya ng sariling multo ngayon. Napahalakhak siya. Napakagaan ng loob ang tawa niya. Tuloy pati ako napagaya na din. After all the stress na binigay sa akin ng babaeng to, I realize she's not bad after all. Huwag ka na magalit sa kanya. Maaaring may mali sa ginawa niya. But it doesn't change the fact that he really loves you a lot. Obviously, he does. Just look at his worried face. The way he look at you, na para bang ikaw lang ang babaeng nakikita niya ngayon. Something na hindi ko nakita sa kanya nung kami pa. Salamat, Clarissa. Thank you for letting me know all of this. I'm sorry din kung naging padalos-dalos ako. Ano ka ba? What you did is normal. Kahit ako magiging ganyan ang reaksyon kapag nahuli ko ang fiancé ko. Baka may bato ko sa kanyang singsing na to sa mukha niya. May hagigik na wika niya sabay turo niya sa singsing na may malaking bato. Fiancé? May fiancé ka na ba? Yes, my dear. I'm about to get married too. And yes, finally nakakita na rin ako ng partner na makakaintindi sa kalokohan ko. Nangingislap ang mga mata niya. Aninag ko ang kilig sa kanyang mga mata habang nakahawak sa daliring may suot na singsing. Pruweba lamang na talagang wala na akong dapat ipangamba pa. Masaya ako para sa'yo and congratulations. Bukol sa loob kong bati sa kanya. You seem to be very sweet. No wonder na in love sa'yo si Alex. Ikaw din naman, napakasaya mong kasama. Tuluyan nang gumaan ang loob ko sa kanya at nagawa ko ng suklian siya ng ngiti. How I wish we could spend more time together. Kaso, I need to go back to Paris tomorrow. Next week na kasi ang kasal ko. Oh, ganun ba? So it means hanggang... Hindi ko na natapos ang sasabihin dahil biglang nakaramdam ako ng pagkasakit ng tiyan. Rain, ano nangyayari? Hindi ko alam pero parang may kumirot sa tiyan ko. Aray! Napasa po ako ng tiyan nang muling gumuhit ang kirot pababa sa aking puson. Oh my God, wag mo sabihin manganganak ka na. Natigilan ako, sabay marahas na napailing. Hindi pwede, kaka 7 months ko lang. Napaigik muli ako sa sakit. Dahilan para mapadukdok ako sa mesa.
Mula sa pagkadukdok, naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido sa hita ko. Nanindig ang buong balahibo ko nang makita ang matingkad na pulang tila dugo na lumalandas ngayon sa binti ko. Oh my God! Dinudugo ka, Rain! Alex! Halika rito! Dinig kong hiyaw ni Clarissa bago unti-unti nilamon ng kadiliman ang aking kapaligiran at mayapay nawalan na ako ng ulirat.